Nagtanong si Consort Zong kung kamusta ang Majesty, sumagot si Xinlang na success, ang Majesty ay ayos na ngayon. Tila nabunutin ng tinek si Consort Zong sa kanyang narinig, subalit nagpatuloy pa rin sa pag-iyak nang biglang, iminulat ni King Ning Yuan Xian ang kanyang mga mata. Tulong lahad ni Xinlang kay Consort Zong pakiusap massage nito ang katawan ng Majesty upang ma-restore ang nerve function nito, isang bagay naman na agad na sinunod ni Consort Zong. Makalipas ang ilang sandali ay napa-exhale si King Ning Yuan Xian, sa puntong ito siya'y tuluyan ng nagising, tumingin kay Xinlang, nang ngumiti naman pabalik. Si Consort Zong ay nagpasalamat kay Xinlang, ito raw ay isang mabuting bata na misunderstood niya ito noon sinigawan at tinakot, kaya pakiusap, siya ay patawarin ito. Sa pagkakataong ito ang nangyari ay kasalanan ni Shishi, magmula ngayon siya'y magiging grateful na rito kapagka ito ay mayroong kinailangan, maaari itong lumapit sa kanya. Sa kanyang isip ay inilahad ni Xinlang na mukhang ang consort na ito ay talagang walang schemang mind. Consort Zong, sambit niya, ito raw ay napaka-polite. Nagbigay ng utos si King Ning Yuan Xian na umalis muna ang lahat. Nagtanong si Consort Zong kung maging siya rin ba ay aalis. Oo, tugon naman ni King Ning Yuan Xian. Makalipas ang ilang sandali, si Xinlang at ang hari na lang ang naiwan sa silid. You little brat, lahad ni King Ning Yuan Xian, utang niya raw ang buhay niya rito at ngayon, ang pabor na ito ay napaka-imposible ng mabayaran. Well, tugon ni Xinlang, si Ning Han ay nakipagsiping na naman sa kanya, kaya ang bagay na lang na ito ang maaari niyang magawa sa kanyang isip, ay inilahad ni King Ning Yuan Xian na talagang gustong-gusto niya nang sapakin ang mabahong bastard na ito. Sa sumunod na segundo ay nagtanong kung mayroon bang lumason sa kanyang isip, ay inilahad ni Xinlang na ito ay isang napakahalagang tanong. Kapag sinabi niyang mayroong lason at iyon ay si Consort Zong, tiyak na magiging katapusan na ng Zong family. Isang pangungusap lang mula sa kanya, ay magdudulot na ng matinding uproar. Gayunpaman, Your Majesty, ito raw ay hindi nilason. Hindi, tugon niya sa hari, ang dahilan, ay ang sarili nitong physical condition. Kasabay ng buntong hininga ay inilahad ni King Ning Yuan Xian na ang kanyang kalusugan ay palagi namang mainam, kaya papaanong bigla na lang nangyari ang ganitong bagay. Your Majesty, sambit ni Xinlang, sa kanyang isip ang katawan nito ay ayos lang, subalit ang nervous system nito ay mayroong seryosong problema. Your Majesty, patanong na sambit niya, kailan lang ito raw ba ay nakakaramdam ng panginginig ng kamay, involuntary na pangangatog kapagka hindi gumagalaw, ngunit ayos lang naman kapagka mayroong hinahawakan. Oo, tugon ni King Ning Yuan Xian, at ang sintomas na ito ay lumitaw nung nakaraang taon pa. Nagtanong si Xinlang kung ito ba ay nakakaramdam ng paninigas ng mga bintit braso. Sumagot si King Ning Yuan Xian na paminsan-minsan. Nagtanong si Xinlang kung papaano naman ba ang patungkol sa pagtulog nito. Kailan lang? Sumagot si King Ning Yuan Xian na hindi ganoon kainam. Sabay tanong kung ano ang meron, mayroon daw bang masamang balita, kaya niya rong i-handle, kaya pakiusap sabihin ito. Sinabi ni Xinlang na kung ang kanyang diagnosis ay tama, maaaring ito ay mayroong napaka-rare na disorder, isang movement disorder, na tinatawag na Parkinson's syndrome. Nagtanong si King Ning Yuan Xian kung ito ba ay maaaring magamot. Sumagot si Xinlang na maaaring mapagaan, subalit hindi magagamot ng tuluyan. Kung ganun, lahad ni King Ning Yuan Xian, kung ganun ilang taon pa raw ba ang natitira sa kanya, pakiusap. Rest assured, Your Majesty, tugon ni Xinlang. Umano'y sa kanyang maingat na pangangalaga, ito ay maaari pang mabuhay sa susunod na 10 hanggang 20 taon nang walang anumang major issues. Gayunpaman, ang karamdamang ito ay unti-unting lalala, ang panginginig ng mga bintit braso nito ay magiging mas obvious at kalaunan ito'y mahihirapan ng makapaglakad, mangangailangan ng wheelchair. Kung ganun, lahad ni King Ning Yuan Xian, kung ganun ilang taon pa raw ba ang natitira bago umabot ang puntong siya'y hindi na makakapaglakad? Sumagot si Xinlang na mga 6 hanggang 7 taon. Napakuyom ng kamay ang hari sa kanyang narinig, kasabay ng pagtagas ng mga luha sa nanginginig na boses ay inilahad na ang isang hari ay hindi maaaring magpakita ng weakness dahil kapagka nagkaganon ay mababawasan ang paggalang ng mga ministro, at ang nakapalibot na mga kalaban ay magbabaon ng pangil. Ang kanyang oras ay paupos na bago siya hamina ng tuluyan, ang struggle for the throne ay kailangang marisolba.
Sa kanyang isip ay inilahad ni Shin Lang na hindi niya inaasahang ang succession struggle ay mag-a-accelerate dahil sa bagay na ito sa ngayon ang power base ni Ningxing ay hindi pa nabubuo, ito ay isang napakalaking disadvantage para sa kanila. Your Majesty siya raw ay mayroong ire-report, siya'y binigyang pahintulot ni King Ning Yuan Xian na magsalita. Sinabi ni Shin Lang na kailangan nitong magpahinga sa kama ng at least kalahating buwan at hindi muna maaaring dumalo sa korte. Ang political situation ay magiging maligalig sa puntong iyon ang Crown at Third Prince ay magte-take ng action at ang struggle for the throne ay mag-i-intensify ng instant. Ang pinakakritikal na issue ay ang digmaan sa Southern Owo Kingdom at ang sitwasyon sa Chu ang kanilang external environment ay agad-agad na manganganib lalong-lalo na ang negosasyon sa Chu, tiyak na hindi pa lalagpasin ng mga iyon ang oportunidad. Sa puntong iyon ang dispute sa pagitan ng Yu at Chu ay imposible nang marisolba sa pamamagitan ng negosasyon maliban na lang, kung ang Yu ay mag-compromise o sumuko. Kapag kasumuko ang hari ng Chu ay lalo lang magiging mayabang mag-pay press ng step by step ang maaaring maging resulta kahit na sila pa ay manalo sa digmaan, kailangan pa rin nilang pumirma ng humiliation treaty. Kung kaya ang mga negosasyon ay hindi na makakaresolba pa sa problema, ang kailangan nilang gawin ay tumungo rekta sa border hunt at kunin ang price ng panalo which is lupa at compensation. Makalipas ang 4 na buwan ang health nito ay mare-restore, at ito'y lalithaw sa harap ng lahat ng punong-puno ng kasiglahan. Sa puntong iyon ang hari ng Chu ay tuluyang mag-shrink back ang reputasyon nito bilang dakilang hari ng Yu ay muling aangat, na siyang tuluyang mag-o-offset sa negative effects ng karamdamang ito maging mga ministro man o mga kalaban nito, ang lahat ay muli itong katatakutan. 2,000 bagong hukbo laban sa 5,000 hukbo ng Chu sambit naman ni King Ning Yuan Xian sa kanyang isip, talaga rong ito ay isang brilliant achievement kung sakali. Hindi nakakailanganin pa ng daan-daang libong hukbo at astronomical na gastos militar, yet ang effects ay ganun pa rin. Tinanong niya si Shin Lang na papaano kung matalo sila kasabay ng pag-ubo ay sumagot si Shin Lang na although iisipin ng lahat na sila ay matatalo, ginagarantiya niyang sila ay mananalo. Ngunit kung sakaling sila man ay talagang matalo wala na siyang iba pang magagawa bukod sa tumakbo patungo sa Notchow City kasama si Prince Ningxing, at tuluyang isusuko ang pakikipaglaban sa trono. Hasambit ni King Ning Yuan Xian sa kanyang isip kung ganon ang mangyayari kailangan nilang isuko ang kanilang mga lupain at magbabayad pa ng reparations dumugtong si Shin Lang ng ngunit Majesty kapag sila ay nagtagumpay, sa malakas na boses ay nagtanong si King Ning Yuan Xian kung ano na naman ang kailangan nito ngayon. Pakiusap tugon ni Shin Lang pakiusap ito raw ay opisyal na maggawad ng oportunidad kay Prince Ningxing na makakompete sa trono iyon ay i-appoint nito bilang commander ng Chenyo, at hayaang i-expand ang army sa 5,000. Sa kanyang isip ay inilahad ni King Ning Yuan Xian na ang commander ng Chenyo ay ang siyang nag-o-oversee sa buong city guard ng capital, at ang top military post ng buong kaharian. Sa kasalukuyan ang posisyong iyon ay hawak ng isang individual na loyal sa Crown Prince at ang individual na iyon, ay paulit-ulit ng in-offend si Shin Lang. Gustong kunin ni Shin Lang ang posisyong iyon para sa dalawang rason, paghihiganti at pagpapahina sa kapangyarihan ng Crown Prince. Bukod doon ay gusto rin nitong ipakita sa mundo, na si Ningxing ay mayroong karapatang makipag-compete sa trono. Your Majesty sambit ni Shin Lang sa kanyang isip ito raw ay wala ng choice pa sa ngayon ang tanging pag-asa na lang nito ay ang makalikha siya ng milagro, 1 move 3 grains. Siya'y kailangan nitong pagkatiwalaan siya ay magre-recruit ng mga bagong sundalo at sa loob ng 4 na buwan sasanayin bilang most elite, at gagawing unbeatable na puwersa ng kaharian. Sa kanyang isip ay napatanong si King Ning Yuan Xian kung talaga bang ito ay maipapanalo ni Shin Lang, ngunit papaano iyon magiging posible. Tiyak na ang Chu ay magpapadala ng pinakamalakas na hukbo isang puwersang mas malakas pa kaysa sa Wu, ni hindi nga nila nagawang matalo ang Wu nung nakaraan. Ang Chu ay nasa constant conflict sa kanluran, at hindi nagkukulang pagdating sa elite na mga hukbo. Ano na ngayon Your Majesty sambit ni Shin Lang sa kanyang isip umano'y siya ay si Shin Lang ang miracle worker, mare-resist ba nito ang temptation na ito? Sa kanyang isip naman ay napatanong si King Ning Yuan Xian kung ano ang gagawin niya dapat ba na siya ay sumugal, si Shin Lang ay ang siyang nagligtas sa kanya ito ay ang regalo ng langit sa kanya.
Shin lang lahad niya hindi niya raw pinagkakatiwalaan si Ningxing subalit ito'y pinagkakatiwalaan niya. Kapag ka ito ay natalo ito'y agad na umalis sa bansa tumungo sa pinakamalayo hanggat maaari, ang kanyang oras ay limitado na lang. Once na siya ay tuluyang hamina ito'y hindi niya na mapoprotektahan pa, at ito ay hindi pa tatawarin ni Ningyi at Ningqi. Gayunpaman kapag ka ito ay nanalo sa pagkakataong iyon opisyal niyang gagawaran ng tsansa si Ningxing na makakompete sa trono a-appoint bilang commander ng Chenyo, at hahayaang mag-expand ang army sa 5,000. Kung ganun lahad ni Shin lang it's a deal tugon naman ni King Ning Yuan Xian. Your Majesty sambit ni Shin lang sa kanyang isip wag itong mag-alala ito'y hindi niya bibiguin ang miraculous battle na ito ay hindi lang para kay Prince Ningxing, kundi para rin dito. Mula doon ay umuwi na si Shin lang sa kanyang residence ay ganito ang kanyang naging reaksyon, nang makita si Yun Mengzi. Ang dalaway nagyakapan para kay Shin lang at Ningyan si Yun Mengzi na isang imperial envoy ay bumalik sa capital nagmakaawa kahit saan nilo-lookdown ng kahit na sino man, para lang sa kapakanan ni Ningyan at Shin lang. Kasi nga though siya ay nabigo ang sadya ng kanyang pagbalik sa Yan capital, ay upang masettle ang divorce sa pagitan ni Ningyan at ng imperial prince. Lang lahad ni Yun Mengzi talagang siya raw ay walang silbi matapos ang ilang buwang exhausting na mga efforts, ay hindi niya na-achieve ang nagawang ma-achieve ni Ninghan gamit lamang ang kalahating sulat. Brother tugon ni Shin lang umano'y na-receive niya na ang heartfelt intentions nito by the way lang sabat ni Yun Mengzi, mayroon daw siyang dalang balitang maaaring gusto nitong malaman. Nagtanong si Shin lang kung anong balita, sumagot si Yun Mengzi na si Qiu Yao ay nakapagtayo na ng nasyon overseas. Ano hindi makapaniwalang tugon ni Shin lang nakapagtayo ng nasyon overseas? Oo sagot ni Mengzi iyon daw ay naglayag pasilangan, winasak ang hindi mabilang na syudad na nadaanan at sa ngayon ang ilang mga city lords na tumakbo patungo sa Great Yan ay nagmamakaawa na sa Majesty na magpadala ng hukbo upang i-eliminate si Qiu Yao. Ang Majesty na tinutukoy ni Mengzi rito ay ang Emperor ng Great Yan Empire. Si Qiu Yao ay nagled ng mga pirata pasilangan upang i-explore ang unknown lands. Sa kanyang paglalayag ay na-encounter niya ang mga pirata at trade fleets mula sa city-states wala siyang pinrovoke na sino man, ngunit siya ay sinubukang atakehin ng iba dahil sa ang tingin nila sa grupo ng kanyang mga barko ay maliit. Bilang resulta si Qiu Yao ay nag-push forward ng walang awa, ipinanalo ang bawat laban. Inilahad ni Mengzi na sinasabing si Qiu Yao ay naglaho sa loob ng 2 buwan dahil sa bagyo at nung iyon ay muling lumitaw ay naging mas malakas pa, mabilis na nilupig ang iba pang mga city-states. Iyon ay umasa lang sa kanyang sariling lakas at hindi mabilang na mga aliping kanyang ni-rescue, upang makabuo ng nasyon. Sa kanyang isip ay inilahad ni Shin lang na si Qiu Yao ay ilang buwan ng buntis kaya malamang na sa ngayon iyon ay nakapanganak na hindi raw ba, tinanong niya si Mengzi kung narinig ba nitong iyon ay nagka-baby na. Sumagot si Mengzi na wala siyang narinig patungkol doon ang narinig niya lang iyon ay mayroong bagong bansag, ang Queen carrying a demon. Hasambit ni Shin lang sa kanyang isip so iyon daw pala ay nakikipaglaban habang malapit ng mga sinabi ni Mengzi na noon ay iniisip niya na si Ninghan at Qiu Yao ay nasa parehong level lang subalit ngayon sa tingin niya ay higit na nakalalamang si Qiu Yao kay Ninghan, since si Princess Ninghan ay binaback upon ng Tianai Haige habang si Qiu Yao ay umaasa lang sa kanyang sarili. Ninghan sambit ni Shin lang ang wretch na iyon ano pagtataka naman ni Mengzi. Tinanong si Shin lang kung na-offend ba nito si Ninghan. Brother lahad ni Shin lang ni alam daw ba nito ang patungkol dito sinabi ni Mengzi na ito ay hindi pa nakakapunta sa capital, iyon ay ang sentro ng Eastern World. Halos walang sekreto doon na hindi alam ng upper ranks anumang pangyayari, ay kumakalat sa loob lang ng ilang araw. My brother ito raw ay nakakabahala, sapagkat ang impluensya ng Tianai Haige ay mas great pa kaysa sa na-imagine nito. Ano sambit ni Shin lang ang mga iyon daw ba ay magre-retaliate laban sa kanya sumagot si Mengzi na malamang hindi ng direkta, subalit ang cold attitude pa lang ng Tianai Haige patungo sa iyo ay nakamamatay na. Iyon ay magdudulot upang ikaw ay kalabanan ng maraming mga tao, dahil sa ang mga iyon ay desperate na susubok sa pag-impress sa Tianai Haige. Ninghan sambit ni Shin lang ang kasuklam-suklam na babaeng iyon patawad brother tugon naman ni Mengzi siya raw ay talagang walang silbi, ito'y hindi niya matutulungan.